Last time, nagpunta po kami sa consulate office dahil sa pagpaparenew ng passport ng aking kapatid. At bigla kong naalala yung mga usapan patungkol sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho papunta dito sa Canada, na sabi ko, ito yung office na although matagal na kami pabalik-balik doon sa pagre-renew ng, siguro may 3 beses na sa pagre-renew ng mga documents, sa mga ibalang papers, passport na rin syempre. At naalala ko, yun na sabi ko nga, yung mga kababayan natin na nasa around West or Western Canada ay dito nagtutungo at syempre kumukuha ng iba't ibang documents. And then when we got home, nung nakarating na po kami sa bahay, ang naging usapan po namin ng mga kababayan din natin na nandoon na na-meet ko doon sa Airdrie. Kasi doon sa bahay ng aking pinsan ay meron din silang niyayang mga kaibigan din, mga barkada. At may naka-recognize sa akin, ang sabi niya ay, Kuya Rod, ikaw ba yung yung si Kuya Rod's channel na nagvo-vlog? Sabi ko, ako nga yun. At sabi ko na nga, kaboses mo at saka yung mukha mo kasi ay biglang recognizable, parang ganon, bigla ko naalala. Sabi ko, thank you at naalala niyo pala ako, sabi ko ganon. Ang sabi naman nila ay nakilala nila ako dahil nandun pa lang daw sila sa ibang bansa ay napapanood na nila yung ating mga vlog. So, mayroon kami nag-uusapan doon na patungkol sa kung ano na ba ang kahihinatnan ng isang Filipino doon sa kasalukuyan at nung nakaraan. Sabi ko naman halos walang pagkakaiba kung sa kahihinatnan lang. May mga Filipino na talaga nagtatagumpay, may mga Filipino na hindi, may mga Filipino na nag-i-stay sa ganung status and so on and so forth. So sabi ko, depende sa kung papaano mo siguro patatakbuhin yung buhay mo, hindi po ba? Depende rin sa kung papaano nyo, kumbaga, palalaguin yung sitwasyon ng family kung nandito na kayo. Kasi ang, kumbaga, naging main na usapan namin, worth it pa ba sa mga students? Worth it pa ba sa mga international students kung tawagin natin? Worth it pa ba sa my family na gusto magpunta dito as international students? Worth it pa ba sa mga foreign workers, temporary foreign workers, skilled and non-skilled workers na magtira dito sa Canada? Ang sagot ko sa kanila, depende po yan. Depende po sa kung ano yung kahihinatnan ninyo ngayon at depende sa kung ano yung tatahakin nyo sa future. So sabi ko sa kanila, nakadepende sa inyo yung mga bagay na yan. Kaya ang sabi ko sa kanila ay, ano ba sa palagay ninyo? Binalik ko sa kanila yung tanong na yon. Kasi nga, napakalawak na tanong, napakalawak din ng kasagutan. Kaya sabi ko sa kanila, ano ba sa palagay ninyo? Yung kalagayan po ninyo ngayon sa kasalukuyan, halimbawa, in terms of trabaho nga, matutustusan ba ng pangailangan ng trabaho nyo, yung pangailangan niyo sa mga susunod na panahon? Are you going to stay in that particular job, in that particular situation, sa nakikita nyo sa future? So, yun ang, kumbaga, fun na pag-uusap namin, At ilang panahon lang, o ilang sandali lang, ay napag-usapan nga na sa seryosong pag-uusap. Ako kasi, sabi niya, nung isa ay determinado talaga ako na, kumbaga, ay i-push yung sarili ko na mabuhay kami dito sa Canada at magkaroon din ng status dito sa Canada kasi nagpunta po sila dito as temporary foreign workers at tinitignan nilang mabuti yung kalagayan nila sa kasalukuyan kung unang-una yung status nila, syempre, yun ang pinakaunang tinitignan. Sa makatwid ay hindi mo masasabi sa kasalukuyan, sabi ko, kuya. Pero kung determinado ka talaga na i-push yung pangarap mo na manirahan dito sa Canada bilang, let's say, permanent resident o kaya naman kung gusto mong ituloy balang araw as a Canadian citizen, bakit hindi? Di po ba? So, ganun yung naging inject ko naman. Kasi ang sabi niya, ang dami ko nababaltaan, Kuya Rod, na mga estudyante na hindi tatagumpay umuwi ng Pilipinas o kaya naman nawawalan ng status at umuwi ng Pilipinas. Sabi niya pa nga, may kilala pa nga ako dito na kumbaga tatapusin niya lang yung kontrata niya 4 years dito sa Canada and then uuwi na siya. So sabi ko, ano ba yung kalagayan mo o ninyo sa Pilipinas kung bakit ganon ang sinabi niya? Ang pakiwari niya, ang sabi niya, dati kasi, syempre may sarili siyang service sa Dubai, may sarili siyang condominium na
nirerentahan o kaya naman pinauupa sa kanya ng 50%, parang ganun, ng kanyang company. Meron siyang allowance, so on and so forth. Pero pagdating dito ay ordinaryong manggagawa o kaya naman ay, let's say, hindi niya ay wala, something ng ganon. No? At talagang nakararanas siya ng kahirapan. Nung winter, wala daw siyang sasakyan, nagbabas, and so on and so forth. Gawin po ng Calgary ito. Ikaw, kuya, binalik ko yung tanong, sa tingin mo, kuya, yung mga ganong sitwasyon, kaya mo bang dibdibin yung uwi ka ng trabaho, pagod ka, magbabas ka, and then -42, -43, yung temperature, na maghihintay ka sa labas? Kaya mo bang dibdibin, kuya, halimbawa, kung dati kang supervisor dito, ordinaryong manggagawa tayo, kaya mo ba na babayaran mo financially yung bahay mo na tinitirhan mo, no? So sabi niya, kung ang pagbabasihan ay yung hirap, sabi niya, mas gugustuhin ko na maghirap ngayon kaysa sa tama nga, nandun ako sa Estados ngayon na supervisor ako and so on and so forth. Ganyan din yung kasama ko na maganda yung pamamalakad ng kumpanya. Pero ang iniisip ko kasi is the family, o is yung future na aking family. Kung saan kami dadalhin. Dubai, sabi niya, huwag niyo po akong ibaso na maraming nagtatagumpay, naging milyonaryo. Isa yung mga kamag-anak ko na naging milyonaryo. Sa totoo lang, na tumasenso sa Dubai. Nagkaroon sila ng flower shop, nagkaroon ng farm, and so on and so forth. So, depende po talaga sa tao yan, ano? So, ang Dubai kasi sabi niya, you cannot bring your many relatives, yung family, although you can, pero kumbaga, hindi niya nakikita na mas lalawak pa. Ang nakaka-inspire dito, sabi niya, na pwede mong invite yung family mo, yung immediate family mo, mismo, asawa mo, anak mo, magulang mo, na hindi naman namin po pwedeng, although pwede yung asawa, anak sa Dubai, pero what I mean, yung magulang mo na tumira sa'yo, o kaya naman yung ibang relatives mo pa, na halos isang family na kakakutin mo, parang gano'n. True and true. Pwede naman yun, siguro, pag may trabaho or job offer, parang gano'n, no? We just don't know. Halimbawa, sabi niya, kayo, Kuya Rod, nakita ko kayo na nandito, lahat ng magkakapatid na sa family ninyo ay, ang dami nyo dito, marami talaga kayo dito. At sa side mo, sa side ng asawa mo, sa side ng asawa niya, sa side ng asawa niya, nakuha nyo lahat. Yes, sabi ko, yun ang kainaman naman dito sa Canada na kung ang isipin mo talaga is for the future and for the betterment ng lahat, makaka-cope ka dun sa sitwasyon mo, makukuhay mo yung family mo. Pero sabi ko nga, depende pa rin yan, kuya, doon sa sitwasyon mo sa kasalukuyan kung ipupursige mo ba o hindi. Tayo mga Filipino naman, talagang ipupursige natin yan. But what I mean ay mapanghihinaan ka ba ng loob sa mga sitwasyon na yan? Unang-una, housing. No? As international student, international foreign workers, pagpunta rito, pera na. Malaking pera na. Ang sabi nga ni kuya, ang nagastos ko doon, 200 to 350,000. So, yung processing. Iba pa yung babayaran namin dito, something like that. No? So, financial. So, yun ang maghahadlang sa atin. Pangalawa, ano na ang kalagayan ng mga international students ngayon? No? Na yung iba't ibang programa, sabi nila ay hindi makukuha yung family agad-agad. Mayroon pang ibang programa na kung saan, kung gusto mo makuha, dito ka sa ganitong programa. Another is the culture. Culture dito ay kakaiba, multicultural, at hindi tayo nasanay na kung halimbawa nasa Arab nation tayo, may adapt natin Arab nation lang, parang gano'n, ano? O kaya naman, pag nasa Pilipinas tayo, Filipino culture. Pero dito, kailangan mong i-adapt, i-assimilate yung sarili mo sa iba't ibang kultura na matatagpuan mo dito sa Canada. Another, of course, the job. Pagka-graduate mo, o kaya ng pagdating mo dito, yung ba yung talagang trabaho mo, kung minsan, sa totoo lang, naililihis yung trabaho mo. Sasabihin mo sa kontrata, budigero ka ha, pero mamaya meron kang schedule dun. Pagwawalisin ka dun sa labas ng warehouse, something like that. Yung mga komento, di ba? Kaya yung iba nagrereklamo na na hindi raw yung trabaho niya. Well, ewan ko sa inyo kung ano yung kalagayan nyo naman, no? So, para sa akin lang naman, pag-usapan natin yung isang vlog, yung isang. So pag-usapan natin yun sa darating na panahon with regards to that trabaho specific job, no? Kasi doon nasanay tayo na kung ano yung trabaho natin, yun lang, no? And of course, aside from sabihin na natin yung pagkuha ng bahay, no? Yung pagkuha ng apartment, napakamahal, 1 month advance, 1 month deposit, and so on and so forth.
yung increase ng demand ng bahay, pahirap ang kumuha ng bahay. Yun yung mga issue na kung saan ay medyo tayo ay alanganin, ano? And of course, the expenses in living here in Canada. So pagsisimula natin dito sa Canada, mahirap talaga. Lalong-lalo na kung wala kang kamag-anak na tutuloy sa'yo. Kahit na pa may kamag-anak ka, no? Yung expenses talaga dito, lahat babayaran mo, no? Kuryente, tubig, alam nyo na, konting kibot mo dyan, bayad agad. That's why kailangan talaga mag-tipid-tipid and save, no? Masaya naman dahil kapag nagsasave ka, dumadami yung pera mo. And sa susunod na panahon, medyo magaan sa bulsa mo. Ilan lamang yun sa mga issue na kung titignan natin. Babalikan natin works or jobs. So yun yung mga issue na unang kinakaharap at narinig natin. So ang huling tanong dito, worth it pa ba talaga na pumunta dito? Well, kung titignan po ninyo ay pang long term, kung sa kalagayan ko, sa kalagayan namin, it is worth it na tumira kami dito. Kita nyo naman po na side ng family ko, side ng family ng asawa ko, nandito na silang lahat and we're living happily dito sa Canada at hinihintay na lang namin yung isang kapatid pa namin na nasa Pilipinas. So, kung tutisan natin, nagmumultiply, Nakakuha rin po kami sa awa ng Diyos ng aming munting tahanan dito. Nakakuha rin kami ng kahit paano ang pang-transportasyon namin dito. And of course, yung mga bagay na gusto namin na hindi namin makuha sa Pilipinas ay kahit paano ay nararanasan namin dito. So, kung yung mga iba nasisiraan ng loob na ayoko na sa Canada, ganyan naman pala kahirap din sa Canada. Sa totoo lang, mahirap po talaga sa una dito sa Canada. Talagang umiiyak ka, yung trabaho mo, hindi yung trabaho mo. Alam niyo na po yan. Alam niyo na po yan. Pero hanggang saan mo pagtitiisan? Kung magtitiis ka lang pa para sa sarili mo o para sa family mo. Pero si Kuya na nakausap natin doon sa Alberta, noong nakaraang araw, ang sabi niya, kahit pag gaano kahirap kung iisipin ko yung family ko, kakayanin ko ito. Parang gano'n. So, nakaka-inspire yung sinabi na yun na Kuya. At ito yung motto talaga ng bawat Filipino siguro na nandito sa Canada. Hindi tayo pumunta dito para maging luxurious ang pamumuhay natin. Hindi po gano'n. We are here para magkaroon ng decent na pamumuhay nang naayon din siyempre sa pangailangan natin. So sana po nakatulong sa inyo sa mga nagde-decide na magpunta dito sa Canada as international student, as migrant workers, yung tinatawag nating temporary foreign workers, yung nagpaplano na nangangarap na makarating dito sa Canada. I would say, para sa akin po iba yung para sa iba naman, worth it na manirahan pa rin dito sa Canada despite na may mga challenges na binanggit na natin. So maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli po, paalam.